Ayun, magandang araw, mga kapobre, magandang araw. At ako ay kakatapos kong mag-live sa Facebook at binabantay kasi dito yung mga balitaan dito sa aming lugar. So, sa Facebook tumatalakay tayo ng mga balita na papanahon dito sa aming lugar. Ano po, wait lang, hinaan ko lang yung electric fan ko. Diyan dito sa taas kasi may electric fan eh. Eto nga, kahapon kasi ay may live na naman si Jose kagabi, no? At siging banat sa akin. Ang bottom line lang naman itong pinag-umpisahan ng ganyan na pagbanat sa atin ni Jose ay nung panahon nga na in-acknowledge ko lang naman ang pagbati nitong pagpunta nila Kalingap Kuya Bal doon sa bahay nila Kuya Tekram. So nabanggit ako doon sa live, nag-react lang naman ako doon, no? About sa pagbati nila. And then siguro nakita 'yun ng mga Kalingap team at nila Kuya July. So nabanggit nila doon yung aking reaction. Ito namang si Brother Jose, nung makita ako doon sa reaction video ni Kuya July Punel, parang inisip niya agad na ako ay nakisawsaw na, no, sa issue na ito. So galit na siya sa akin at nanggagalaiti, no. Ako tumugon lang naman ulit ako sa kanya. At point by point, nagsuggest tayo na kung ang gusto talaga ni Brother Jose ay ma-settle maayos itong sitwasyon ni Dave at ni Tekram, ni Kuya Ramil, ay dalhin ito sa proper authority na. Yun lang naman ang aking suggestion. Kasi hindi pwede na na kung ang purpose ng isang tao ay makatulong sa pagresolba nitong case na ito, nitong issue na ito, dapat less ang interest mo. Ibig kong sabihin, dapat nangingibabaw ang interest ng involved na mga tao, no? At hindi yung personal na interest mo. Yung interest dapat ni Dave ang unahin. Kung ang interest mo ay matulungan talaga itong bata na ma-claim yung mga kung anong kiniklaim mo, di ba? Kiniklaim niya, hindi tulungan mo na ilagay samahan sa proper authority. Yun lang naman ang aking sinasabi. Siguro wala mang masama doon. At mahalaga, kahit hindi man tayo broadcaster or ordinary person man tayo, kailangan nating kunin ang dalawang panig ni Tekram, panig ni Dave. Dalawa dapat. Kaya hindi natin ito masolve dito sa social media. Kasi magbira-bira lang tayo, wala yan, Brother Jose. Kasi katulad lang yan sa pamilya. Halimbawa, ikaw umuwi sa bahay mo, tapos nagsumbong ka sa tatay mo or sa nanay mo na sinipa ka ng kuya mo. Tapos yung nanay mo, anong gagawin? Or yung tatay mo, sisipain din si kuya mo? Hindi ganon. Ang gagawin, ang unang reaction or action na gagawin ng mabuting ama at ina ay paghaharapin kayo. Tatanungin muna, hintayin din yung kuya. Tatanungin, ano naman nangyari? Totoo ba? Nasinipa ka? Or mga ganun ba? Marunong tayo dapat magbalansi. Hindi man yan sa pagiging broadcaster, hindi man yan wala yan sa profesyon eh. Sa pagkatao yan. Sa pagdidisiplina yan. No? Ito, ako naman, nagsasuggest lang ako ng pwedeng gawin. Kasi ang ginagawa mo, hindi yan tunay na pagtulong. Kwan yan ng self-proclaim lang yung sinasabi mo. Sa sarili mo lang yan sinasabi mo na tinutulungan mo yung bata. Pero sa katotohanan, hindi naman ikaw nakakatulong. Defender ka. Bakit ka naging defender sa isang tao o sa isang bagay? Paano? Panuorin ko muna itong Ito kasi parang galit na galit siya dito sa video na to. Saglit lang. Commercial pa saglit ha. Okay. Hindi mo yan. Wag daw asanay, hindi talaga ako ito. Katulad ninyo, nakanggat
Sa totoo lang, ito po ang mangyayari. Kahit po magkaayos na po ang Tekram at Dave, yung mga reaktor na yan, patuloy pa rin lang sisirain si Dave. Sigurado po ako dyan. 100% sure po ako dyan. Kahit po lumipas pa ang 3 buwan hanggang 6 na buwan, after ng closure, kapag nangyari na po yun, babanatan at babanatan pa rin po nila si Dave hanggang sa madurog yung bata. Yun po ang sigurado niyan. At si Paunil, ang abang-abang po niyan, lahat ng mga latest issue patungkol kay Dave, lahat ng mga latest issue patungkol sa akin, na sa totoo lang, hindi naman dapat siya nagre-react eh. Ang dami-dami ko nang kalaban sa Tekram community. Nakisali ka pa, Paunil. Sa totoo lang. Ang dami ko nang dapat sagutin doon sa mga reaktor ni Ramil. Nakikisali ka pa. Anong motibo mo? Ano na ito? Piko na ito kay itong mga reaksyon na ganito. Galit na to kay Kuya July, itong si Brother Jose. Dapat kontrolin mo yung galit mo, baka yan, hindi ka na makapagsalita ng maayos. Galit na parang yung inagawan ng tinapay. Anong motibo? Yung nag-away ng magkapatid na inagawan ba ng tinapay, parang ganyan si Jose. Motibo lang pag-uusapan, ablahan lang tayo dyan. Sa totoo lang po, tablahan lang kami. Lahat kami dito, mga nagre-react, tablahan lang kami dyan. Wala sa amin nangingibabaw. Including Ramil, kasi sila nga nag-live eh. Nag-live sa channel nila, paninira kay Dave. Tablahan lang kami dyan, wala kaming pinagkakaiba. Pare-parehas lang kami. Si Bal Santos Matubang, si Paunil, si Archie Hilario, lalo na si Archie Hilario. So ayun po, napansin nyo yun? Galit na galit siya sa akin, lalo na si Archie Hilario. So, ibig sabihin yan, tinamaan ng gusto sa akin si Brother Jose. Kasi yung totoo na sinabi natin, yung mga about doon sa kanya, about doon sa suggestion natin. Kapag ang tao kasi sarado sa suggestion, ang igaganti sa iyo niyan, galit. Kahit naman na maganda naman ang iyong nais na sabihin or yung intention natin. Pero sa kanya, ang dating niya is ganun. Galit siya Dito pala sa Kuya July pala ito na upload Pakinggan natin ulit. Diretso tayo. Saka po kay Kuya July. Ito po yun. Magpapakundahan sa kapwa. Kaplastikan mo, Paunil. Na supposedly hindi ka na dapat nagko-content pa kay Dave. Anong pagpapakundahan ang ginagawa ninyo? Di ba? Lahat ng mga nagkaroon ng issue sa Kalingap, lahat ng mga beneficiary sa Kalingap, di ba nakikontent ka din? Asan yung pakikipagkundangan mo sa kapwa? Lahat ng issue sa Kalingap, binalahura ninyo. Lahat ng mga beneficiary ng Kalingap na nagkaroon ng issue. Asan yung pakundangan sinasabi mo, Paunil? Maniniwala ba ako sa iyo? Hindi ako maniniwala basta-basta sa mga salitain ninyo na ganyan. Ardot Travis, masyado kang nagmamagaling, pera lang naman ang habol mo, BJ. Anong pera? Pera. Sus nako. Kalimutan na natin yung motibo na yan kasi lahat po kami dyan nakikinabang dito sa issue. Okay? Kalimutan na natin yan. Ang lamang ko lang sa kanila, pinili ko yung tamang side. Knows who's talking daw. Sino ba yung nagsasalita? Yung ganyang mindset, mindset yan ng mga mapangmata. Kahit may nagsasalita na gusgusin dyan, pag tama ang sinasabi, paniniwalaan ko yun. Kaysa naman, maayos nga yung damit mo. Mayaman ka nga. Sinungaling ka naman. Mas paniniwalaan ko yung gusgusin at pulubi. Kaysa naman sa maayos ang itsura, sinungaling naman. Kahit pa, magsama-sama na kayo. Si Pugong Gahero, si Tekram, kayo lahat, si BSA, magsama-sama na kayo lahat. Mali pa rin ang ginawa nyo kay Dave. Saan kayo nakakita ng ganang beneficiaries nyo yun? In-interpret ko din. Tapos ngayon, magre-react ka. Na hindi ka naman dapat kakasali Archie Hilario, hindi ka dapat kasali. Mag-broadcast ka lang dyan sa lugar ninyo. Tapos iniiba ko daw yung dating. Di ba yun naman talaga yung sinasabi mo kay Dave? Ungrateful si Dave. Hindi mo lang direct ang sinabi, pero yun yung gusto mong sabihin kay Dave. Authority nga, dapat doon dali. Ibig sabihin, ito talaga si Jose ay lahat ng sasabihin niya, lahat ng pinaniwalaan niya ay sa sarili niya lang. Diba? Pilit kanyang pakinggan kanya, iti-twist kanya. Ito yung mga style niya. Damay-damay na lahat. Ito yung inis na inis siya dito Inis na inis po siya. Grabe. Sobrang inis siya kay Kuya July Punil. So, nung panahon na nag-react, kaya ito na nakukuha na natin. Kaya yung unang reaksyon ni Kuya Junil sa akin, Kuya July Punil, na nakita niya na nag-react ako doon, na maayos lang naman yung unang reaction ko, ay galit na galit siya. Dahil may unang galit na ito kay Kuya July. Kaya ganito parang frustrated na ito si Brother Jose.
Nako, ipayo mo yan kay Tekram. The very first place na nilive nila yung issue ni Dave, hindi dapat nila live yun. Hindi mo dapat pinapayo yan sa akin kasi pinagtatanggol ko lang si Dave dahil nag-live na sila. Eh, pinaghahanap nga nila, Brother Jose. Nahanap nila, hindi makita. Kaya, yun ang, ano nila, yun siguro ang sa part ni Tekram, ni-live nila. Hindi makita eh. Sa akin yung ipapayo yan, hindi pwede sa akin yan, sa kanila dapat yan. Kasi sila yung una nag-brought up yan in public. Ano na tayo? June 1, nag-post ako sa Facebook ko, kung sarili kong anak si Dave, hindi ko hayaan mapaya sa social media. Yun yung kung sarili ninyong anak si Dave, hindi nyo dapat hinayaan. Ha? Hindi nyo dapat hinayaan. Kayo ang una nag-brought up niyan sa social media eh. Pinablik ninyo. Na supposedly, ngayon ay dapat naka-private lang dahil tinurong na ninyong anak si Dave, hindi dapat lahat nilalabas sa social media. Dahil anak niya ninyo si Dave, kung sinasabi ninyo, tinurong niyo siyang anak. Kaya lang, paano nga kami maniniwala kayo? Kaya tuloy, nasabi ng bata, kinokontent niyo lang siya. Kasi yan, nangyari na. After all, lahat ng tulong niyo, sinusumbat lang pala. Aminin mo. Sino ba nagtatanggi nun? Nakala ko sa Kalingap, sinira din ako ng Kalingap. Pinakilala ko ni Bar Santos Matubang, siya din ang sumira sa akin at nang balahura sa akin. Aaminin ko po talaga yun, i-broadcast ko pa sa buong mundo. Si Bar Santos Kaya hindi mo na i-broadcast, Brother Jose. Alam ng tao na sinubscribe ka ng mga tao noon. Dahil nga sa dyan ka kay Kuya Bal Santos Matubang. Kaso, matigas lang yung ulo mo. May mga reason yan. Napanood ko yung kay, kay Kuya Rab, na sinabihan ka na pero ayaw mong maniwala. May amo ka eh, no? May amo ka. Dapat nagsasubmit ka sa amo mo. Hindi yung pala desisyon ka na hindi ka nagsubmit sa amo mo. Galit talaga yun. Lahat ng desisyon ay dapat nanggagaling sa management kapag ka ikaw ay isang vlogger, no? Kasama ka sa nila sa grupo nila eh. Ngayon magagawa ka ng gusto mo diyang desisyon, edi tama nga yung ginawa mo. Kinalaban mo sila dahil gusto mong lumaki rin yung channel mo. Gusto mo rin magsarili. Yan yung bottom line yan. Sinambahan mo lang na ba't ka nagpatagal-tagal pa doon kay Kuya Bal kung masama sila, di ba? Pinatagal mo lang para makilala ka muna ng tao bago ka umalis doon at inipon-ipon mo muna yung issue na gusto mong ibatos kanila. Yan ang style ng mga taong pangtraiduran ba, no? Hanggat okay sa'yo, ang gagawin ay okay lang muna. Tapos mamaya, makachamba, titirahin ka na. Ito yung mga style ni Jose. Nagpakilala sa akin, siya din ang nagbalahura sa akin. Inaamin ko po yun, hindi ko yun tinatanggi. Katulad ng ginagawa ninyo kay Dave ngayon, kayo ang nagpakilala kay Dave sa social media, kayo rin ang nagbalahura. Itong ginagawa mo, isa rin itong maka-apekto eh. Ikaw, anong ginawa mo? No? Natulungan mo ba sila? Hindi rin, ba? Sila sabi ko sa iyo, dalhin sa proper authority. Doon pag-usapan, dito sa social media mo, kita mo, stress ka na, galit ka na. Oh, grabe yan. Parang yung sa kampanya ba sa sa mga barangay ba, sa paghalimbawa yung politiko kailangan ng taga-walwal doon, parang ganun ang style ni Jose. Parang depender ng politiko. Siging walwal doon sa karsada, siging sigaw-sigaw. Ano yung mata ko, seryoso yan. Hindi ako nakikipagplastikan sa inyo, inaamin ko. Si Bar Santos Matubang ang nagpakilala sa akin, siya rin ang sumira sa akin. Parang magtalsik na yung yung bunganga nyo, yung ngipin niya. Okay. Kay Dave, anong ginawa ninyo? Kayo ang nagpakilala kay Dave, kayo rin ang sumira kay Dave. Dinay yun. Archie Hilario. Aminin mo sa sarili mo, nakikisaw. Bakit ako, sinira ko si Dave? Bakit ako ang kinupuntarya nito? Sinisira ko dyan. Wala, katinuan to si Brother Jose na mga reaksyon niya. Parang sa kanya ito, nang damay-damay na. Hindi na tumitingin kung ano ba ang naisabihin ni Archie Hilario. Ano bang sinabi niya? Wala eh. Waste of time lang to. Kahit sagutin pa natin to, wala to. Mag-aalibay ka pa na hindi naman personalize yung iyong message. Galit na galit oh. Ganun lang yung kasimple. Bakit ngayon? Sinisiraan niyo rin ako. Kahit matagal lang tapos ng issue na yan. Para
nga walang maniwala sa akin kahit tama naman yung sinasabi ko. Dapat maging grateful ka. Ayun, yun po ang ano. Oh, dapat maging grateful ka kahit daw nagkaroon ng samaan ng loob. Hindi po yun basta samaan lang ng loob. Yun ang kapektisan nyo eh. Hindi yun basta samaan lang ng loob. Di, kung may problema ka kay Kuya Val Santos Matubang, kung sinasabi mong binalahura ka ni Kuya Val Santos Matubang, mag-file ka ng cyber libel. Kung libelous ang sinabi sa iyo ni Kuya Val Santos Matubang, kung hindi totoo ang sinabi sa iyo, you can file a case. Kahit sa barangay, tatanggapin yan eh. Kahit ordinaryong tao, malaki man o maliit ka sa pamayanan, regardless yan eh. Pareho rin dito sa atin. Malaki, maliit kang vlogger, pareho lang naman tayo. No? Kung binalahura ka, pwede kang patas naman ang batas. Pwede kang mag-file ng case. Binalahura ka eh. Kung sinasabi mong totoong binalahura, ikaw anong ginawa mo rin? Binalahura mo rin ang Kalingap. No? Gumawa ka rin ng issue, dinala mo sa social media. Dinala mo sa social media. Ito na yung mga style mo, Brother Jose, na lahat ng bagay ay dadalhin mo sa social media, nang ganun ay mayroon kang content. Kasi kung dadalhin mo sa barangay, dalhin mo sa proper authority, wala ka ng content, wala na, finish na dong. Dito yan sa unahan may sinabi siya na ayaw niyang dalhin sa mga, kahit dito sa nangyari nito sa bata, ayaw niyang dalhin sa proper authority. Kaya nga same pattern ito sa ginawa niya sa mga Kalingap. Ayaw niya rin na mag-usap sila ng maayos. Miniting na siya ng Kalingap, ayaw rin. Matigas talaga ang ulo, ma-pride. Ungrateful na, ma-pride pa. Sinasabing binalahura siya ng mga Kalingap, pero bakit hindi ka nag-file ng case? Kahit sa barangay, tanggapin yan kung may probable cause, kung may ebidensya ka. Bakit hindi mo gawin? Kung sinasabi mong binalahura ka, kawawa ka naman na hindi ka nabigyan ng hustisya. Ipagtanggol mo muna ang sarili mo bago mo ipagtanggol ang iba. No? Kung hindi mo kayang ipagtanggol, Brother Jose, ang sarili mo laban sa mga naging naglapastangan sa iyo, ayon sa iyo, na binalahura ka, paano mo ngayon matutulungan ang ibang binabalahura? Kung ang sarili mo hindi mo alam kung paano mo depensahan, sign ito ngayon na frustrated ka masyado. Ito. Siniraan ka sa social media, pinaratangan ka ng ano, pinalabas ka magnanakaw, etc. Samaan ba ng loob yun? Paninirang puri na yun. Arche Hilario. Kung sa'yo nangyari yun, Jose, di pa ganyan, mag-file ka ng case sa barangay. Siniraan ka na pala. Alam mo ba ang kaso kapag ikaw ay siniraan sa social media? Pwede ka mag-file ng case. Hindi mo kung sigawan. Advice niya kita eh. Di kung one-sided ako at saka makasarili ako, hindi na kita tuturuan ng mga ganyan. Ng mga tips. Binalahura ka ni Val Santos Matubang, filean mo ng kaso sa'yo binabalahura mo rin si Kuya Val, ano ba yung ginagawa mo rin? Ito binabalahura mo rin ako. Sinisigaw-sigawan mo na ako dito. Parang tingnan mo, galit siya. Galit siya. Ano katingin, nagwala ka ng kubot-kubot dyan. Hindi yung basta samaan lang ng loob. Paninira ang ginawa ni BSM sa akin. Siya rin ang nagpakilala sa akin. Siya rin ang sumira. Hindi yun basta samaan ng loob na pwedeng kalimutan. Iisipin niyo pa ba yung pagiging grateful kung ganun ang ginawa sa inyo? Trabaho na dapat maging sa'yo yan. Bahala ka kung sa iyong reason yan eh. Hindi naman kitang pinipilit na maging grateful ka kung ayaw mo. Sa isang banda, kumuha ka doon ng mga positibong mga nangyari sa iyo. Humugot ka ng positive naman. Hindi lang puro negative. Like positive side niyan na nakaalis ka doon sa Kalingap, mayroon kang channel, defender ka na ngayon ng ibang mga tao. Napakaganda ng buhay mo na na nangyari sa iyo. Kung wala ang Kalingap, di wala ka ring channel ngayon. Hindi dadami yung subscriber mo, ilang subscriber mo ngayon. Marami rin, 100,000 din. So, pasalamat pa rin tayo. Kahit sa katiting ba na side, kahit konti lang, pasalamat naman. Hindi naman yan sinasabi natin na pagka tayo ay may galit na sa isang tao, lahat na lang ng ginawang kabutihan ay in-erase na natin. Ilang beses ka kumain kay Kuya Val, ilang beses ka doon nakasama, ilang beses ng exposure ni Kuya Val sa iyo sa YouTube niya kay
Kuya Rab, ilang beses. Oh. Yan yung mga tao na pag sinaway mo lang ng kaunti, ay lahat na ng mga mabuting ginawa mo, in-erase na. Hindi ka kasi makitaan, Brother Jose, ng kababaang loob. Hindi makitaan ng kababaang loob. Ito, ayaw niya nang magpakumbaba. Gusto mo na ring manungay ng mga bossing mo. Ang mga bossing mo ang nagbigay sa iyo ng pangalan sa larangan ng social media. Hindi kahit katiting man. Hindi man yan natin ini-erase yung yung kung may bad experience ka doon. Sabihin mo lang ang bad experience, pero sabihin mo rin ang good experience mo. Ganon ang meaning ng aking sinasabi na maging grateful tayo. Hindi lahat pag ungrateful ka talaga, wala na yan, wala nang positive na nangyari sa iyo doon. Puro negative na, ayan galit ka na. Sigaw-sigawan mo na lang kung makasigaw ka ngayon sa mga kalingap. Grabe ang sigaw mo, parang walang nagawa sa iyo. Kahit ako nga dito na hindi naman kita kinakalaban, nag-advise mo lang ako, ganyan ka na makasigaw, Archie Lariao. Grabe man. Sign na yan ng walang kababaang loob ba. Magpakumbaba lang din tayo minsan, Brother Jose. Walang masama yan dyan. Walang masama pakumbaba. Pulta, Archie Hilario. Dahil may trabaho ka pa din. Ganon yung ibig sabihin ninyo eh. Pati ikaw, Jalay Panil. Thankful tayo kahit paano. Thankful, ba't anong sinasabi? Thankful ka pa rin kahit may trabaho, may trabaho ka pa rin. Iba-iba na tong argumento diyan. Na dapat daw maging grateful pa din. Gaano man daw kahirap, kung ano man daw yung pinagdaanan ko doon sa kalingap, dapat daw maging grateful. Anong klaseng katuruan mo yan? Ang credibility niya, binanatan ang kalingap. Ito yung bata ka. Di ba? Banat dito, banat doon. Para Alam mo ba, Archie Hilario? Alam mo ba kung bakit ako bumabanat kay BSM? Bakit? Alam mo ba yun? Ikwento Baka mo. hindi mo alam. Sasabihin naman nito, patay kang bata ka. ungrateful. Ako daw ang isang example ng pagiging ungrateful. Kayo ang example ng isang pagiging balahura, matang-api, at mayayabang. Dahil Parang wala naman po akong inapi. Wala naman tayong inapi. Baka ako ang inapi. Ayan nga, yung sigaw-sigaw mo yan. Parang kung ako siguro yung naging Bal Santos Matubang, mga ganito yung klase ng mga tao na naging tauhan ko. Kaya ako thankful ako sa mga naging kasama ko dito sa pobreng vlogger na walang ganitong katulad kay Jose. Napakamalas naman ni Kuya Val dito sa kay Jose na ito. Wala, ibang-iba siya sa noon wala Grabe galit na galit. nang basikat kayo, may karapatan na kayo mangyurak ng tao at manira ng tao. Ay, hindi man ako nagko-consider BJ na ako ay sikat. Hindi man ako nanyuyurak ng tao. Masyado ka lang na yung isip mo ay gulong-gulo. Magpahinga ka muna. Huwag tayong magsalita kapag tayo ay nasa emotional tayo, galit na galit tayo, gulong-gulo ang isip natin. At saka huwag tayong magdesisyon sa buhay ng na halimbawa emotional tayo. Naging emotional lang to siya sa pag-alis naging emotional to na sinuspended siya sa kalingap, nasaktan ang ego, nasaktan ng pride, kaya gumawa ng issue. Yun, ganun na. Ayaw magpaturo, hindi maturuan. Mga taong sarado ang isipan kasi kaya nang magmalaki, kaya ng isip niya noon, kaya niya nang mag-survive nang wala ang kalingap. Ito mga ganitong klase. Walang submission ba sa ano tawag diyan? Kung ma-express masyado. First time ko man kasi mag-react sa mga ganitong mga ganyang mga klaseng tao ba. Wala. Hindi ko makitaan ng pagiging humble to. Sige lang, walwal ng Dahil lang vlogger kayo, sisirain nyo yung mga beneficiaries ninyo. Kayo yun. Kayo ang example ng mapang-api, mapang-mata. Kayo yun. Lahat kayo. Biruin mo yan. Yung mga ganyan, lahat kayo. Lahat. Ibig sabihin, lahat ay mapang-api. Rapido. May inapi ba tayong beneficiaries? Parang wala naman. Ako, Brother Jose, sarili kong pera, sarili kong kita sa pagsisibuyas noon. Kahit ang pamilya ko nasasabi, nauubos lang yung pera mo sa sa pagtulong. Meron kaming mga mula dito na talagang ang hirap ng
sitwasyon, dinadala ko pa yan sa Iloilo. Biruin mo yan, 5 hours yan mula dito para ipa-check up, para dalhin doon sa yung pinadala natin sa Davao noon na na pamilya na namatayan. Back and forth yan mula paghatid sa airport, gasolina natin yan, lahat yan. 5 hours yan na biyahe, Brother Jose, papunta doon. Wala man, hindi naman tayo wala kang narinig na meron ako ditong inaway ng mga inapi na beneficiaries. Lahat tinutulungan, all out ang pagtulong natin sa abot ng makakaya natin. Wala, kahit dito sa Aklan, wala man akong naapi dito. Maano lang ito, masyado lang ito si judgmental siya eh. Lahat daw ay lahat ay example ng mapang-api. Di kung may inapi siguro ako dito sa Aklan, baka matagal na akong wala dito. Dito ang mga tao, Brother Jose, mapagmahal po ang mga Aklano, mapagmahal. Basta mahal mo rin sila at mabuti ka sa community, mamahalin ka ng mga tao. Yun lang, wala na akong masabi, iba na eh. Kahit ano pang sabihin ko niyan, babanatan naman ako niyan. Wala na ho ito. Sarado na po ang isip ni Jose. Mga kababayan po natin, mga kalingap, mga katekram, kayo na po magsabi. Galit ho ba si BJ? O okay lang? Ano mga kababayan natin? Kitang-kita ho natin. Galit na galit kay Archie, galit na galit sa atin, galit na galit kay Kuya Bal Santos Matubang, at kung kani-kanino pa po. Pati po sa mga nagko-comment po sa baba. So kayo na po ang humusga. Kuya July, naawa ako kasi naawa ako sa kanya dahil kay Brother Jose. Sign na yan ng iba yung kanyang iba na ang kanyang sitwasyon. Hindi na maayos hindi na siya makapag-isip ng maayos ba. Yun lang yung aking napansin. Sino nga ba ang pikon? Sino nga ba ang apektado? Siguro naman sa itsura ni Kuya Julius sa ngayon, masasabi niyo na apektado po tayo. Hindi nga, ang dami nyo ang nanonood sa atin eh. Di ba? Ba't tayo mga apektuhan? So magsabi lang po tayo ng totoo. Huwag mo natin ipapasa sa iba yung totoong nangyayari po sa atin. Yun lang po masasabi ko. So ngayon po dagdagan po natin kasi may part po dyan na nabanggit po yung tungkol sa legality. Kasi nga po sabi nga ni Archie Hilario, kung gusto mo talagang tumulong dyan, dapat hindi ganyan. Dapat daw ho, dalhin po sa kinauukulan o kaya parang proper authority po. Yun po ang binanggit ni Archie Hilario. Kaso nga lang ho, galit na galit siya. Ito, panoorin po natin. Yung legalities, iba po ang umaasikaso dyan. Hindi ako. Hindi ako ang mag-aasikaso niyan. Sila po ang mag-aasikaso niyan, yung mga tao nakapaligid kay Dave. Papayuhan mo ako na ilapit ko sa legalities. Huwag ako subukan, baka mailapit ko talaga yan. Baka samahan ko si Dave Tumila kay Tulpo. Ay, okay. Huwag na ako susubukan. Hila mo. Pero sinasabi ko nga po sa inyo, bilang po dito, may kapasidad rin naman na magtanggol kay Dave sa social media. Nandito ako. Pero You think this is the end of the world? Pagtanggol daw sa social media, wala man yan. Nothing is left except the cold rain. You found the first tinder. You tell your yung legalities na pinagsasabi ninyo, hindi ako yung gagawa, no? Pero po, galit na galit. Hindi daw siya ang gagawa. Iba, may talaga ito siya, may purpose lang talaga niya, is content lang talaga. Hindi siya mag-advise na dalhin sa Kaya kahit advisean mo to na dalhin sa barangay, ang usapin na ito, wala ito. Hindi na yan sarado ang isipan nito. Kasi inuutosan daw po siya. Tama naman yung sinasabi, di ba? Tama nga naman yon. Pero hindi mo ako pwedeng utusan dyan, Paunil. Hindi mo ako pwedeng utusan dyan. Unang-una, hindi ako... Huwag mo kasing utusan, Kuya Punil. Kuya July, huwag mo utusan. Gagalit na siya eh. Utusan mo ba naman? Boss siya eh. Uutusan mo. Huwag kang ganun, Kuya July. Tas utusan mo siya eh. Ni Dave. Hindi rin ako guardian ni Dave. Ang guardian ngayon ni Dave ay si Ninong Francis. Bakit mo ako uutusan ng mali? Ako lang ay nag-i-interview kay Dave. Interview lang naman siya. Wala namang problema pala. Sus, Mario. Pero po, ganun din. Hindi na po siya pwedeng utosan. Ang tanong, sino nag-uutos sa'yo? Wala naman po nag-uutos. Yun po ay opinion lang. Kumbaga ho, ang sinasabi ni Archie, kung gustong maayos yan, ito ang dapat gawin. Ano po? So kung ayaw mo... Akala ko, Kuya July, ang sasabihin mo, sino nag-uutos sa kanya na magganyan-ganyan siya. Nag-uutos sa'yo eh. Pinapakita lang po ni Archie doon
na ang motibo mo ay hindi talaga para ayusin, kundi Tama. para manggulo. In short, mga kabayan po natin, masakit man pong pakinggan, talagang yun po ang totoo. Base po kay Archie at saka yung madalas binabanggit niya na ungrateful ka. Na yun naman, doon ka nasasaktan talaga, kaya ganun ang reaksyon mo, nanggagalaiti ka. Yun ang totoo, mga kabayan po natin. So ngayon po, puntahan natin sandali, kuha po ko ng mga clips po. Bakit nga ba nanggagalaiti po si Jose dito kay Archie Hilario? Kuha po ko ng mga Bahala na siya dyan, manggalaiti. Ang akin, yan lang, opinion ko yan. At saka, ina-advisean lang naman siya na dalhin sa tamang ahensya itong nangyari na ito. Wala kong binabanat sa kay Tekram, di rin ako bumabanat ito kay sa apektado na party. Both parties hindi tayo dyan. Kaya nga ang advice natin dalhin talaga sa otoridad na yan para ma-solve na. Ayaw ni Jose yan. Mawalan siya ng content man. Kailangan mag-ingay. Okay? Good luck, Brother Jose. Salamat at maraming salamat sa mga nanonood. Wala na ito. Kuya July, yaan mo na. Wala na talaga yan. Live yata ngayon eh. Brother. Yan Brother Jose talaga yan. Brother Jose. Dati naka-subscribe ako kay Brother Jose. Kagabi lang ako nag-unsubscribe. Sinubukan ko mag-comment dyan sa kanyang live kagabi. Nag-comment ako dyan sa kanyang komento laban sa atin. Mas nagalit siya sa atin. So, ang sa atin ay nagpapahiwatig tayo na lahat ng kanyang sinasabi ay pinapakinggan natin. Pinapakinggan natin yun. Kung magbira siya, pakinggan natin ng saglit para malaman natin kung kung may argumento ba or ano. Wala naman. So, wala namang argumento. Paulit-ulit lang yung emosyon niya yung umiiral. Wala na. Hindi na natin dapat panuorin itong mga ganito. So, tingnan niyo yung channel niya. Puro Bal Santos Matubang. Ito, puro si Dave. Lahat ng mga niya. Hindi ba kaya nagugulat itong pamilya ni Dave na puro si Dave man ang content nitong si Jose? Wala na. Bal Santos Matubang, Archie Hilario, Tekram, puro Tekram. Grabe ganun siya. Simple kung may point nga naman itong si Jose, kung dadalhin niya ito sa proper authority, wala na siyang iko-content ngayon. Kawawa naman. Pag maawa man kayo kay Jose, pag nagising itong pamilya ng bata na dapat pala ito dalhin sa tamang ahensya ng gobyerno, ay di mawalan nga ng topic si Jose. Kaya yun siguro ang mas nanggalaiti siya doon. Kumbaga, tinanggalan mo siya ng issue, tinanggalan mo siya ng trabaho. Kasi may nabanggit siya dito na last time narinig ko na defender nga daw siya. Defender siya sa kabilang side. Kaya hindi niya pwedeng dalhin ito sa proper authority. Kasi dapat dito sa social media dalhin sa channel ni Jose. Parang ganyan ang point niya. Wala ito. Walang mangyayari. Sino ang dapat na magpagitna na dito sa na to? Sa nangyari na to. Kung minor pa sana itong si yung bata, pwede sana natin i-refer ito sa DSWD na na tingnan itong pangyayari na ito para ang gobyerno na mag-aksyon. Kaso legal age na yata Kung mga minor de edad pa yan, pwede natin i-call ang attention ng DSWD kasi pinagpipistahan na ito si Dave. Ito si si Brother Jose, kukunwari lang to na defender. Hindi naman siya. Pag sinabi mong defender, pinoproteksyonan mo yung kliyente mo or yung dinidepensahan mo yung isang tao sa tamang venue, sa tamang paraan. Kung tinitirada na itong kliyente mo at ikaw ay tunay na defender, hindi mo yan pwedeng dalhin sa marahas din. Halimbawa, binato ng batuhin mo rin ang bato, ay wala yan. Magbabatuhan lang kayo dyan. Maganda, proper authority, bigyan ng hustisya at mapanagot ang dapat mapanagot. Ganun yung ganun yung point natin Kung may dapat managot, mapanagot. Kung may dapat na i-claim, ma-claim. Kung wala, di wala. At saka kung maklaruhan lahat.
maklaruhan tayo sa nangyari kay Tekram at kay Dave na ito. Ganun daw. Puro aligasyon ito kay wala namang aksyon. Puro aligasyon. Yung ninakaw daw yung milyon, kinuha daw yung milyon. Wala mang aksyon. Bakit ganun? Ay, sinasabi na pinagnakawan, sabi ni Jose, pinagnakawan daw ni Tekram si Dave. Bakit papayag ba ang pamilya ni Dave na hindi dalhin sa sa proper authority yan o sa tamang venue? Wala eh. Wala na ito. Hindi na tama ito Ngayon lang ako naka-realize dito na hindi ito open sa suggestion. Kung totoong defender ito ng bata, yun ang gagawin niya. Para maklaruhan both side, tulog na ako. Natamad lang ako dito sa issue na yan na dinadami ako dyan ni Jose sa walang kapulos-pulos, walang kakwenta-kwenta itong si Jose na ito.